there's only gonna be one Gary V. And marami pa po akong kakaining bigas. Marami pa akong kailangang matutunan in terms of my career, my personal life, to even achieve something something close to what Tito Gary has done, you know. And naka-flatter po syempre na narinig yung, parang siyang batang Gary V yung susunod kay Gary V. But to me, Gary V is Gary V. Parang hindi mo siya mapapalitan. He's irreplaceable, and I just want to make my own mark as well in the industry po as Daniel. So yeah, yun po. Thank you. Pero pag mayroong mga qualities ni Gary V na gusto mong sundan, ano yun? Yung parang ma-reach mo din yung ganong 40 years in the industry, di ba? Ano yung mga qualities ni Gary V? Si Tito Gary po talaga, wala kang makikitang yabang sa kanya. He's a very religious person, which is something that I truly appreciate about him. Kasi ang dami niyang mga text sa akin or messages sa akin which really uplift me. May mga times na sabi ko, Tito Gary, parang hindi ko po kayang ma-achieve or magawa. And he'll just, you know, send a prayer or a message, and it really is something that I appreciate po talaga. And aside from that, si Tito Gary, he has never stopped doing what he loves, which is, you know, performing, making music. Passion niya po talaga is creating all of these kinds of amazing performances, amazing concepts for his concerts and stuff like that. Makikita mo sa kanya eh, ang dami na niyang pinagdaanan. He's a cancer survivor, nagkaroon siya ng bypass surgery. But when you see him perform now, parang hindi mo matatandaan yung mga nangyari sa kanya in the past, because he's still as active today as the day he was before he was, you know, even launched as Gary V. So I just pray to have the same energy as him when I'm 60 years old. Alam niyo po, hindi biro talaga, 40 years in the industry, 60 years old, he's still moving the way he did back then in the day, performing Hataw na the same way. Grabe po. Yun yung mga nakikita ko kay Tito Gary. He's never given up. And he is someone who has always been driven, very passionate po in everything that he does. Last na lang, Darren. Kasi sabi mo, hindi ka pa sure kung magkakaroon ka ng repeat concert. But if ever na mag-push through, dahil marami yung nag-request, sino yung mga dream mo pang makasama? At ano yung sa tingin mo mas hihigit pa doon sa kaldag moment mo? Mas hihigit sa kaldag moment. Gusto ko yun. I think dapat wet naman. Ganun, papaulan naman ng tubig. Oo, actually, naisip ko rin yung mga nakikita kong. Pero kasi ang hirap po nung i-mount dun sa Araneta sa stage, yung may paulan effect na may tubig sa stage, opo eh. Kaso, ayun, dinaan na lang sa kaldag. Joke lang. But also, in terms of guests, si Tito Martin kasi dapat was supposed to be part of the Balladeers prod also, pero nasa US siya. So, if I were, you know, able to do that prod again, I want him to be part of it also, si Tito Martin po talaga. And, yeah, parang okay na po ako dun sa lahat ng iba pang nangyari sa concert in terms of my guests as well. Ayun. And also, natuwa ako kasi si Mama Reg, sinabihan ako ni Mama Reg, bakit di mo ako kinuha-guest? Sabi ko, Mama Reg kasi, nahihiya naman talaga ako. Tsaka parang, ang dami na rin po namin naging duet sa ASAP. Okay na ako dun eh, na nakakollaborate ko si Mama Reg sa ASAP. Ang dami na namin nagawang TGS performances together as well. So, okay na ako dun. Sabi niya, at least gines mo yung asawa ko. So, andun si Tito Omi. So, ayun po. Eh, pero ngayon lang sinabihan ka na niya na okay lang pala. Tinanong ka pa nga niya, ba't di mo pa siya gines? So, apparently, okay na okay sa kanya. Oh. Sa next po, if given the chance na magkaroon ng susunod na concert, yun. Si Mama Reg ay isa sa mga una kong tatanungin. Yes, oo. Huwag ka na umahiya. Opo, yeah. Kaya nahihiya ko pala eh. Kasama mo na sa ASAP every day. Oo naman, okay na ako. Hindi ako makapaniwala nga na iniibitahan nila ako sa, alam mo yun, yung maging kaibigan mo yung mga iniidolo mo, yung iniibitahan sa bahay, sa mga personal gatherings na nila. Okay na po ako dun. Kontento ka na dun eh. Oo. Ayaw mo na maghangat ng higit pa. Pero ito nga ino-offer na sa'yo. Yeah. Abangan po natin. Sana Opo. talaga
Thank you po. Thank you po. Thank you, Miss Janice Mambungar. And now for our last question, let's go to Miss Candice Go from Push. Hello po. Hi, Miss Candice. Hello, Darren. Congratulations sa inyong milestone. Salamat po. In what ways do you feel you have grown personally and professionally after this concert? Yeah. Wow. I think, I don't know, I think may naramdaman din ako sa sarili ko that I proved to myself that I could actually mount a concert like that. Alam niyo po yun, yung parang ang dami kong doubts sa sarili ko, not just for this show, but in terms of my career. I feel like all of us go through that. Yung parang may mga times na kaya ko pa ba to, magagawa ko pa ba to. Tapos doon po sa gabi, napatunayan ko naman sa sarili ko na kaya mo naman, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. And you know, that's part of personal development, yung growth nga na sinasabi po nila. So, I also grew as a performer, I'd say. Parang, especially training with A-Team. Sabi ko nga kay Coach Arda, never trained like this for a concert before. Parang, konti na lang sasali na ako sa mga competition nila, sa ginagawa nilang training sa akin. Hindi po talaga siya biro. Background lang, sino ba kasi ang A-Team? Baka dapat... Yeah, A-Team po yung naging dancers ko for D10. And it was really a different experience po eh. Kasi I've worked with so many dancers also in my past concerts. G-Force, D-Grand Maneuvers. So it's nice to kind of choose different dancers as well. Kasi magkakaiba rin sila ng mga grooves, magkakaiba sila ng type of choreography. So isa na naman yun in terms of growth na pinagdaanan ko po sa concert ko. So yung A-Team kasi diba, champion team, nagko-compete sa Yes. ibang bansa, nire-represent ng Philippines. Ganun po ang level yung ka-training ni Darren Oo, Burdett. kasi pag sinasabi nila usually sa rehearsals na, okay, water break, may mga 5 minutes ka. Yung water break ni Coach Aldo sa akin, talagang literal na water break, iinom ka lang ng tubig, tapos sasayaw ka na ulit. Yun po talaga yun. And it paid off naman eh, kasi ang dami kong natutunan sa pagsayaw. Like, napansin din ng mga dancers, ng mga friends, like si AC Bonifacio, si Kenneth San Jose, napansin nila yung improvement ko, and it's really flattering as well. Tsaka, yung banda ko po that night was my band from 10 years ago already. Like, sa lahat ng concerts ko, sila yung tumutugtog. And they've noticed na yung range ko, yung pagkanta ko, it's improved also po. Tsaka parang hindi na ako nag-aalangan sa pag-hit ng mga ganitong notes. So that's also something that I learned throughout the process of making this concert. What else? I was more hands-on din po sa 10th anniversary concert ko. Parang ang dami kong mga ideas na hindi na ako takot na magsabi sa team ko na ayoko to. Parang ang corny nito. Of course, in a respectful manner. Pero yun po kasi nung bata ko, parang I would just keep going with whatever they would give me. Kung anong iba to sa akin gagawin ko, kakantahin ko, sasayawin ko. Pero ito, mas marami yung prods na ako po yung gumawa ng concept as well. Yeah. Okay po. Thank you po, Miss Thank you po. Candice. Dami kong sinasabi, no? Tuloy-tuloy lang ako. Oh my God, dami namin natututuhan. Oo, Darren. But, thank you for all of your questions. Thank you po. And now, since that was such a great discussion naman, sabi mo, ang dami mo nang nasabi, hihingan ka pa naman ulit ng sasabihin, Yes. Darren. Oh, is there anything you'd like to say? Of course, to your Darren Natics, sabi mo nga, they proved you wrong. Grabe yung heartfelt gratitude mo sa kanila. So this is your moment to say heartfelt